Bilang isang doktor, nasanay na ako sa mahabang oras ng trabaho, sa nakakapagod na mga shift at sa mga eksena na kahit ang bakal ay kayang paluhurin. Ngunit may isang gabi na tumatak talaga sa aking kaluluwa. Isang gabing nagpabago sa paraan ng pagtingin ko sa ospital na itinuring ko ng pangalawang tahanan. Nagsimula ang lahat pagkatapos ng isang nakakapagod na operasyon. 2:00 na ng madaling araw at ang tanging gusto ko lang ay umuwi at makatulog. Nagpaalam ako sa aking mga kasamahan at nagpa siyang bumaba na sa basement para kunin ang aking sasakyan. Ang basement ng ospital ay parking lot at doon din matatagpuan ang morgue. Isang lugar na karaniwang iniiwasan ng lahat, lalo na sa gabi. Ngunit sa gabing yun, wala akong ibang pagpipilian, kaya't nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Naglakad ako patungo sa elevator. Ang mga fluorescent na ilaw sa hallway ay kumukurap-kurap. Tila nagbibigay ng babala. Ang bawat takbang ay umaalingaw-ngaw. Pinapalakas ang katahimikan na bumabalot sa buong lugar. Nang makarating ako sa elevator, napansin kong bukas ito. Pumasok ako. Pinindot ang button para sa basement at bumuntong hininga. Sa wakas, malapit na ako makapagpahinga, sabi ko sa sarili ko. Ilang segundo pa lang ako nakasakay nang may marinig akong yabag na papalapit. Sumilip ako at nakita ko ang isang lalaki na nagmamadaling lumapit sa elevator. Parang pasyente siya, nakasuot ng hospital gown. Ngunit may isang bagay na hindi tama at kakaiba sa kanya. May nakita akong pulang wristband sa kanyang pulso. Isang bagay na agad kong nakilala. Sa ospital namin, ang mga pulang wristband ay para lamang sa mga patay. Ito ay isang paraan upang ipahiwatig na ang isang pasyente ay pumanaw na at dapat dalhin sa morgue. Ang mga doktor at nurse ay sinanay na agad na kilalanin ng mga ito. Nagdulot ito ng takot sa akin. Paano siya nakarating dito? Bakit siya naglalakad? Hindi na ako nag-isip ng kahit ano pa. Nang marinig kong papalapit na ang kanyang mga yabag, mabilis kong pinindot ang button para isara ang pinto. Hindi na ako naghintay. Hindi na ako nag-isip. Basta isinara ko na lang ang pinto sa kanya. Habang bumababa ang elevator, ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Parang gusto kong uminom ng tubig. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na tama ang ginawa ko. Naniligtas ko ang sarili ko mula sa kung anumang masamang bagay na balak ng lalaking yun. Ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang imahe ng kanyang muka, ang pagtataka sa kanyang mga mata nang isara ko ang pinto para sa kanya. Ilang sandali lang, napansin kong hindi pala ako nag-iisa sa elevator. May isang lalaki na nakasandal sa gilid at tahimik na nagmamasid sa akin. Hindi ko siya napansin kanina. Siguro dahil sa pagmamadali at takot ko. Ngayon ko lang napansin na nakasuot din siya ng hospital gown. May problema ba, doktora? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at nakakapagpakalma. Wala naman. Sagot ko. Pinipilit na maging normal. May pasyente kasi na gustong sumakay pero hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Pero? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay naghihintay sa aking isasagot. Pero may suot siyang pulang wristband. Paliwanag ko. Alam mo naman, ang mga pulang wristband ay para sa mga hindi ko kayang sabihin ng mga salita. Tumango siya na parang naiintindihan niya. Naiintindihan ko. Kaya ba hindi mo siya pinasakay? Tama, sagot ko. Nakaramdam ng bahagyang ginhawa
na may nakakaintindi sa akin. Sinabihan na kami na wag sasakay sa elevator ng madaling araw. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Tanong niya. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Marami na kasi kaming naririnig na kwento. Sagot ko. Mga kwento tungkol sa mga pasyente na namatay at bumabalik para magiganti. Mga kwento tungkol sa mga espiritu na naglalakad sa mga hallway, naghahanap ng mga buhay na madadala at may isasama nila sa kabila. Ngumiti lang siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Naniniwala ka sa mga kwentong yon? Hindi ko alam, sagot ko. Hindi ako sigurado kung ano ang paniniwalaan pa. Ngunit mas mabuti na yung maingat. Tumango siya muli, tahimik na nag-iisip. Bumaba ang elevator sa basement at nang bumukas ang pinto, may bahagyang takot pa din sa akin. Ang elevator ay huminto mismo sa harap ng morgue. Dito na ba ang punta mo? Tanong niya. Oo, sagot ko. Pinipilit na kalmahin ang aking sarili. Kukunin ko kasi yung sasakyan ko. Mag-iingat ka, sabi niya. Hindi mo alam kung ano ang nagtatago sa mga madidilim na bahagi ng basement. Kahit kinikilabutan sa sinabi niya, lumabas ako ng elevator. At habang naglalakad ako patungo sa parking lot, ramdam ko ang kanyang mga mata na nakasunod sa akin. Naramdaman ko ang lamig na tumatagos sa aking mga buto. Nang makarating ako sa sasakyan ko, halos tumakbo na ako papasok. Sinalpak ko ang susi, pinaandar ang makina at huminga ng malalim. Sa wakas, ligtas na ako. Ngunit sa kakamadali ko, nalaglag pala ang wallet ko sa elevator. Babalikan ko na dapat ang wallet ko. Ngunit bago ko pa man gawin yun, narinig kong isang katok. Isang mahinang katok sa bintana ng driver's seat. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana, handa sa kung ano man ang mangyayari. Ang lalaki mula sa elevator ay nakatayo sa labas. Nakangiti sa akin. May nakalimutan ka, sabi niya. At itinaas ang kanyang braso. Hawak-hawak ang wallet ko. Pero napansin ko ang pulang wristband na nakasabit sa kanyang pulso. Nakalimutan mo to, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging parang isang malamig na hangin. Pinaparalisa ang aking katawan. Ngumiti siya ng mas malawak. At sa sandaling yun, nakita ko ang kanyang tunay na anyo. Ang kanyang mga muka ay naging maputla. Ang kanyang mga mata ay naging madilim. At ang hospital gown ay naging punit-punit at marumi. At ang amoy ng formalin ay humalo sa hangin. Hindi ka dapat matakot, sabi niya. Hindi naman kami nakakasakit. Gusto lang namin ang kasama. Bago pa ako makatugon, dumilim ang lahat. Dumilim ang paligid. Nagising ako sa aking sasakyan. Pawis na pawis at nanginginig. Tiningnan ko ang orasan. 6:00 na ng umaga. Nahimatay na pala ako dahil sa sobrang takot. Mabuti na lang at wala na yung lalaki at natapos na din ang dilim. Ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang imahe ng lalaki. Ang kanyang pulang wristband. Ang kanyang mga ngiti. Mula noon, hindi na ako sumakay sa elevator ng mag-isa. Palagi ako may kasama. Kahit sino. Basta't mabuti na ang maingat. At hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng pulang wristband, nararamdaman ko pa rin ang lamig na naramdaman ko at ang takot na bumalot sa akin noong gabing yun.